Rendon Labador, Makagago, Sian Gasa, Nico David at Akata sinubukan daw ng pera ni Tambaloslos para siraan ang Vice President Sara Duterte. Marami nga ang nagtataka kung bakit sabay-sabay biglang naging political vlogger ang mga dating Marites vlogger lang. Mukhang di na mapipigilan ng mga ito na pasukin ng politics na biglang nagkaroon ng pake sa ating bansa. Kung dati-dati ay showbiz ang sinasawsawan ng mga to, para makuha ang mga ututong manonood nila ay biglang sabay-sabay naglabasan ng mga ito para atakihin ang kasalukuyang Vice President Sara Duterte. At isa pa, ang mas nakakalungkot pa dun, hindi naman talaga kasalanan ng mga guro kung bakit ganun yung mga tinuturo nila sa eskwelahan. Kasi yun lang yung ina-aprobahan curriculum. Ayan, yung DepEd na yan. Sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ganyan pa rin yung mga natututunan sa paaralan. At isa pa dun, yung punyetang DepEd. hindi nare-remit ng tama yung mga buwis na kinakaltas sa sahod ng mga public. Diba, paano naman yung Pasko ng mga teacher na yan, diba? Ayon kila Banat Bay, ay binigyan ito ng mga budget para siraan si Inday Sara. Merong isang hindi naman ho political vlogger o di kaya ay influencer na tumawag sa akin, humihingi ng payo. Sabi niya sa akin, Banat Bay, may tumawag sa akin. Gusto kong gawing political vlogger at may budget. Ika nga. Alam mo, nung unang kagad na pumasok sa utak ko sabi ko, ibang galawan to, bagong galawan ito ng isang politiko. Tapos, hinulaan ko kagad kung ano ang pinapagawa sa kanya. Alam mo, ito kagad ang unang tanong ko sa kanya. Ang pinagagawa ba sa'yo ay siraan si VP Sara Duterte? Alam nyo? Agad-agad sinagot ito ng aking kaibigan na vlogger at sabi niya, oo. Itong mga vlogger na ito ay binayaran daw, di umano, na tinatawag na tambaluslos. Kaya ito, nagdadaldal sa social media. Ang mga influencer na ito pinapag-utusan para paapuin at painitin ng mga ulo at galitin ang mga nauuto nila dito sa social media. Pero sa totoo lang ay hindi nila ma-explain kung ano ang totoong issue. Kumbaga, binasa lang ang headline. Pero ang kabuuan ay hindi talaga naintindihan. Pinapalabas ng mga ito na may nawawala daw ng 5.5 billion sa DepEd. Pero di nila pinapaliwanag ang COA report. Ang dating nagko-content lang kay Victor Magtanggol na si Nico David ay sunog na sunog kay SAS dahil hindi nito kaya maipaliwanag ang issue. Ang political vlogger wannabe na ito ay mga robot lamang at may sinusunod na script na nag-uutos sa kanila at walang sariling pag-iisip. Kita ang mga ito gamit ang pera ng taong bayan na bigay sa kanila ng tinatawag na tambaluslos. Maayos na diskurso, ang gagawin lamang po nila ay ang tinatawag na argumentum ad misericordiam. Hindi po nila kayang ma-explain ang mga bagay-bagay, diba? Kung ano nga ba ang tunay na nangyayari, at ang ginagawa po nila ay ina-activate po sila para po ilihis ang issue na tunay na issue ng bayan, kasi ito po ay over 30 years nang nangyayari. At kita mo, itong mga inactivate nilang mercenary vloggers, katulad ni Rendon Labrador, yung Nico David, sino ba to? At yung Makagago daw, di ba? Na parang, wait, hindi naman itong mga political vloggers before, di ba? Tapos biglang, pare-pareho ang kanilang kanta. Sino ba ang kumukumpas? Pero hindi naman nila maipaliwanag sa tao ang totoong nangyayari. Diba? Kaya nga ang gagawin lang nila is mag-erase sila ng intriga kasi nga yun naman talaga ang kanilang trabaho. Pero hindi nila kayang ipaliwanag sa taong bayan kung ano yung issue na kanilang diniscuss. Kasi nga I checked the backgrounds of these bloggers, sabihin na lang natin na hindi naman kaya ng utak nilang ipaliwanag ang nangyayari. Kaya ang gagawin lang nila is gagawa lang sila, magbabasa lang sila ng script, kung ano ang bigay sa kanilang script, yun ang basa, at hindi sila magpapaliwanag sa taong bayan kung ano nangyayari.